61st Provincial Quran Reading Competition gipaygayon sa Puna Piagapu, Lanao del Norte. Malampuson nga gipaygayon ang 61st Provincial Quran Reading Competition dito sa lungsod sa Puna Piagapu ning lalawigan sa Lanao del Norte niadtong Pebrero 16, 2026. Diin 28 ka mga participants ang misalmot sa reliyosong kalihukan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أننا نزلنا Mapasigarbuhon si Puna Piagapu Municipal Mayor Asli Kaulit Rakiin nga nag-host sa kalihukan nga giatol sa adlaw na tawhan ni Governor Muhammad Khalid Quibranza di Maporo. Kung sa gasto, medyo dako-dako pero hindi ko kuano ng gasto as long as ang mga tao happy na sila at saka may pakita ko sa mga taga Puna Piagapu at saka kay Governor Khalid Quibranza di Maporo sa gihatag niya sa akuhan na chance na diri nahimo ang 61 Provincial Reading Quran. Alhamdulillah, napapasalamat ako kay Gob sa kanyas kay Kong Amina, sa mami nila, kay Congresswoman Anggi Quibranza di Maporo at saka sa kanyang papa nila na si dating Governor Abdullah di Maporo. Maraming salamat sa chance na gihatag ninyo diri sa Puna Piagapu. So sana hopefully Gipadala ni Governor Khalid aron mo represent kaniya sila si Board Member Sidik Di Baraton ug Board Member Absalor Apta Malawani. Kahinumduman gidawat ni Mayor Rakiin ang challenge nga i-host ang 61st Quran Reading Competition nadtong December 16, 2025 diin atol sa mensahe ni Governor Khalid sa pagbuka sa Paskuhan sa Lanao del Norte. Iyang gipahibalo si Department of Tourism Region 10 Director Marie Elaine Onchuan kabahin sa kalihukan nga iyang gisangon sa Puna Piagapu gumikan usab sa ang dakong pagsalig ni Mayor Rakiin. Next year, on my birthday, February 16, Mayor Kaulit will be having our Ramadan, beginning of Ramadan, pero it's the Quran Reading Competition. The Provincial Quran Reading Competition in the municipality of Puna Piagapu. Nasayran sa 2019 ang SAPAD mao'y host sa Quran Reading Competition. Sa 2023 ang kauswagan ang nahimong host sa kalihukan. Samtang sa 2024 ug 2025 ang provincial government ang nagpasiugda niini. Gipahayag ni Husni Sarip, ang provincial head sa National Commission on Muslim Filipino sa Lanao del Norte, nga importante kining maong kalihukan alang sa mga local government unit bisan pa man kung usa kini ka reliyosong kalihukan og adunay separation sa simbahan og sa kagamhanan apan anaa sa balaod sa Republic Act 9997 ang mga justifications ngano nga mahimong i-host sa kagamhanan ang kalihukan. Mahalaga ito kasi though it may sound religious, no? As we all know that there is a separation of church and state, but this kind of competition is legal. Again, I will say that it is legal. Why? Because it is enshrined in Republic Act 9997. Part of the provision of the Republic Act 9997 is the NCMF, the National Commission on Muslim Filipinos, through the Bureau of Muslim Cultural Affairs, is entrusted by the government to conduct and facilitate organize and conduct as well as regulate the conduct of the Quran reading competition from municipal level. Actually, it should be included dapat yung barangay level, pero walang masyadong nagko-compete ng barangay, nagsisimula sa municipal level. Pero sa municipal level, dinidelegate na sa mga local chief executive natin. Kinahanglan gayud nga adunay himuon nga Provincial Quran Reading Competition og ang sumbanan usab sa probinsya nag-ingon nga walay participants nga dawaton gikan sa munisipyo nga walay iagi sa municipal level Quran Reading Competition. Kung kaniadto pwedeng i-endorse sa mayor aron makasalmot ang usa ka contestant sa Quran Reading Competition sa provincial level, karon istrikto na ang policy. Kini maong policy na sulod sa memorandum gikan ni kanhi Governor o karon First District Representative Imelda Anguing de la Cruz
Quebranza di Maporo. Promote natin. Actually, kung babalikan natin yung memorandum ni former Governor Imelda Quebranza di Maporo, now Congresswoman, isa sa bagong patakaran ngayon sa pagkandak ng provincial Quran competition na na-impose ng provinces, kailangan yung contestant na magsasabak sa provincial level is recent municipal champion ng munisipyo kung saan siya nagre-represent. Pangalawa, kailangan registered voter siya doon. Pangatlo, kailangan residente siya doon. O number one, yan, mga indispensable requirements yan ng province. Kasi nangyayari dati, ma'am, Ang mamahimong winner sa provincial level kwalipikado kini sa National Quran Reading Competition og sa gayon nga mangayo ang mga Arab countries og participants alang sa international level makapadala na dayon ang Pilipinas. Adunay male og female category sa Quran Reading Contest. Ang Quran Reading Contest dili usa ka simple nga pagbasa apan naglakip kini sa art og ang Olympic method sa scoring niini. Diin ang mga judges dili makita sa mga participants kun dili tingog lamang ang ilang mapaminaw ug maoy basihan sa ilang paghatag og punto sa matag participants. may Olympic method of scoring yan. Kung nakita niyo, may mga tabulators at mga board of judges. Hindi lang yan normal na pagbasa. Kasi may proper intonation yan, may proper pronunciation, may proper melody. 4 na subject ang ginigrade dyan. Una, yung tajwid, yung tartil, yung nagam, at saka yung fasaha. Libre nga biyahe ngadto sa Mecca, Saudi Arabia alang sa pilgrimage sa balaang yuta sa mga Muslim alang sa mananaog sa Provincial Quran Reading Competition. Provincial level. Alam niyo ba ang premium nito dati? Hanggang ngayon, sana may balik. Ang nanalo ng Provincial Quran Reading Competition, aside sa cash prize, is free pilgrimage to Mecca. Libreng ano bang Tagalog? 28 ka mga participants ang misalmod sa 61st Quran Reading Contest, 14 ka babae o 14 ka lalaki. Sa female category, champion si Seruhaida Bashir, gikan sa Kauswagan. Second, si Sulaika Sultan nga nagrepresent sa Matunggaw. Third, si Jamila Didagon sa Kauswagan. Samtang sa male category, champion si Samer Gulam nagrepresentar sa Pantar. Sikan si Amron Sanggila nga taga Bacolod. Third, si Amerudin Matuan nga nagrepresent sa Munay. Alang sa DXNE News Update, ako si Elena Pilare.